Hello mga kamestro, welcome back again to our channel and isang vlog na naman ang gagawin natin sa hapong ito. Ang tanong sa atin ay kung pwede bang magpatayo ng isang gusali or bahay na hindi na kailangan magkaroon pa ng magsusupervise or in charge of construction. No? Kasi nagawa na rin daw naman ang plano, susundin na lang ng foreman. So okay lang ba yun? Of course, my answer is no. No, kasi kung ikaw ay nag-process ng building permit application, pag tiningnan natin sa likod ng building permit forms, nakalagay yan doon sa terms and conditions in the issuance of that building permit. No? Terms and conditions, na kung makikita ninyo doon. At ang nakalagay doon sa terms and conditions that the owner shall hire the services of an architect or an engineer to do full-time supervision or in charge of construction. And may limitasyon lang doon na sinasabi, hindi naman kailangan na kung siya yung nag-design ay siya din na magsusupervise. So pwedeng yung nag-design ay hindi na nag-supervise at kumuha yung owner ng isang architect or engineer na hindi yung nag-design na mag-supervise or magiging full-time in charge of construction or full-time supervision. So yun ang nakalagay doon. And necessary yun dahil sinasabi ng code under section 308 no, na yung supervising architect or engineer is the one who will sign and seal the as-built drawings. In fact, siya yung mag-prepare ng logbook, inspection reports, certificate of completion. Siya yung gagawa nun. Ngayon, kung walang professional halimbawa na mai-hire si owner, hindi pwedeng pumirma ang foreman doon. O kahit sabihin pa ng foreman na ang lawak na experience ko, no, ang dami ko nang na-supervise. Hindi pa rin. Bakit? Ang hinahanap ng batas under sa ating National Building Code and its revised implementing rules and regulations ay ang professional architect and engineer na dapat pipirma sila doon sa form ng building permit application doon sa box ng full-time supervision or in charge of construction. So by the word itself, na sinasabi nating full-time supervision or in charge of construction, dapat ay full-time ang kanilang responsibility sa site. So, hindi nga pwedeng papunta-punta lang sila, no? Ang sinasabi ng batas, full-time, dapat buong araw nandun sila, sa lahat ng activities ay nandun sila. Kasi babayaran din naman sila ng kanilang full-time supervision fee. Kasi kung part-time yan, no, halimbawa, paano kung pagpunta nila doon, nabaon na ng konkreto ang problema? Hindi nila nakita kaagad na hindi tama yung splicing, hindi tama yung bars na nilagay, non-compliance to the plans and specifications provided by the designer. And then later on, pagpunta nila doon dahil part-time sila, nakatayo na yung poste. No? So anong gagawin mo doon? Hindi mo nakita yung laman. So problema yon, no? Kaya sinasabi ko palagi na kung ikaw ay designer at hindi ka naman hinire na magiging full-time supervisor or magiging in charge of construction, huwag na huwag mong pirmahan ang box intended only for in charge of construction or full-time supervisor. Hindi po pipirmahan yon. Bakit? Hindi ka hinire eh. Tapos, wala ka doon sa site. Hindi ka pupunta sa site. No? Hindi pwedeng for compliance purposes kasi may reason kung bakit kailangan ng full-time supervisor. No? Ito ay to safeguard that the drawings provided by the designing architect or engineers in their own field ay mababantayan ng full-time supervisor. At tama, no, ang lahat ng mga bakal o anumang details na nakalagay doon sa kanilang plano. Kaya pagka binasa natin yung Article 1723, no, solidarily liable ang nag-supervise or
nag-in charge of construction doon sa designer. Ganon din, no? Solidary liable din siya with the contractors, no? Pagka hindi sinunod ang nasa design. So kumbaga, kung ikaw ay naging isang full-time supervisor or in charge of construction ng isang project, nilagay mo na yung isang paa mo sa hukay. No, kasi liable ka na under 1723. No, kahit hindi ikaw yung designer. Kasama ka na doon sa 15 years liability, no, na aantayin mo 'yon na hindi mag-collapse yung building sa kakapalang makakahinga ng maayos. No, so hindi pwedeng akala mo okay lang, no? Once you sign that form, dapat ay mag full-time supervisor ka. Kaya wag nating pagbigyan yung mga kliyente, sasabihin nilang, pirmahan mo na lang yan. Pero kahit hindi ka naman pumunta sa site, okay lang kasi magaling naman yung foreman ko, no? Kasi nga, once you signed that permit, may kaakibat na yon na liability sa isang professional. No? So, hindi pwedeng pagpirma mo doon, akala mo okay ka na. No? Tapos hindi ka mabayad ng maayos. Kasi nga, may 15 years liability kang aantayin. No? Bago mo sabihin, hay, salamat. Relieve na ako ng liability ko dyan. Hindi nag-collapse yung structure na sinupervise ko. Much more, pagka hindi ka nag-supervise. Di ba? Pag nagkaroon ng konting lindol, mag-iisip ka, kamusta na kaya yung building na pinirmahan ko doon? Hindi ko nakita kung ano yung paggawa nun. Okay ba yung quality? Tama ba yung bakal? Nasunod ba? No? So, isang requirement yan. In fact, sa Section 308 ng National Building Code and its revised implementing rules and regulations, it is the full-time supervisor, no, or the one in charge of construction that will prepare all the reports, that will prepare the logbook, no, that will prepare the certificate of completion, that will sign and sealed with the engineers of the contractor, the as-built drawings, kung ano yung nagbago doon sa original design, at ano yung as-built sa site na nagkaroon ng conflicting supplementation sa implementation na limbawa. No? So, ikaw ang in charge, no? So, hindi mo yan pwedeng iasa sa foreman lang. Bakit? Hindi pwedeng pumirma yung foreman ng as-built. Kahit sabihin pa ng foreman na, alam ko yan na itong nangyari ganito. Hindi talaga. No? Kahit ipa-execute mo ng affidavit ng foreman, hindi yan tatanggapin. Bakit? Yung pipirmahan mo lang, no? Ay, yung as-built na pipirmahan mo, yun lang ang tatanggapin. At ikaw lang dapat ang mag-attest nun na tama yung nasa as-built, nakita mo nung time na ibinaon, nakita mo nung time na natambulan, ikaw lang as in charge of construction or nag full-time supervision sa construction work. So, hindi naman sinasabi dyan sa building code na kung sino yung designer ay siya din na mag-supervise. Nakalagay dyan ay pwedeng ibang architect or engineer ang mag-supervise during construction work. In fact, sa terms and conditions, nakalagay pa dyan na if yan ay by engagement of contract, dapat ang contractor ay accredited contractor ng Philippine Contractors Accreditation Board or may tinatawag tayong PCAB. No? So, ganun dapat ang kontrata. So, kasi pagka hindi yan, no, grounds na naman yan for estafa by means of false pretense ng mga nangungontratang contractor. No? Nangyayari yan pagka nag-away na yung contractor at yung owner. No? Doon papasok yan, kakasuha ng owner yung ganito, etc. So, security din yun on the part of the owner that the owner will be have comfort later on na pag tumira sa bahay niya ay kampante siya, no, na it was supervised fully by registered professionals and therefore ay kampante ako na walang mangyayari sa structure to habang ako ay natutulog. So, ganun yun, no? Mga kamaestro doon sa nagtanong, maganda yung tanong mo kasi it happens always, no, sa ating construction na ipinapaubaya lang sa mga kaibigan nating foreman ng structure. So, wala namang problema, no? Hindi natin sinasabi na they are not capable. But again, the law provides that it should be supervised in full supervision, in charge of construction by a registered architect or an engineer
during the time that the work shall commence up to the completion of the project. So yun mga kamaestro, and magandang hapon sa lahat, and sana'y nakapagbigay na naman tayo ng learning sa bawat isa.